Ang kwentong ito ay kathang-isip lamang ngunit base sa mga alamat, paniniwala, at kwentong bayan na matagal nang umiikot sa kultura ng mga Pilipino. Layunin nitong magbigay ng aliw, kababalaghan, at misteryo. Anumang pagkakatulad sa mga totoong tao, lugar, o pangyayari ay hindi sinasadya. May mga bahagi ng kwento na maaaring maging maselan para sa ibang mambabasa, lalo na sa mga bata. Kaya't pinapayuhan ang mga mambabasa na mag-ingat at magpakita ng pag-unawa sa nilalaman ng kwento. Ito ay para sa entertainment lamang at hindi humihikayat ng pamahiin o paniniwala sa mga nilalang na laman ng alamat. Sa gitna ng malawak na kabubatan sa isang probinsya sa Kabisayaan, naroon ang isang masukal at malayong pok na kilala sa pangalan na Sitio Tabang. Ang lugar ay tila iniiwasan ng maraming tao, hindi dahil sa hirap ng paglalakbay, kundi dahil sa mga kababalaghang bumabalot dito. Ayon sa matatanda, may mga gabi raw na hindi mo dapat tingnan ang buwan, lalo na kapag bilog ito. May mga tunog sa dilim na tila iyak, ngunit hindi alam kung mula sa tao o hayop. At sa mga oras na yon, mas mabuting nakalock na ang lahat ng bintana at pinto, dahil kapag may nakita kang anino, huli na ang lahat. Noong dekada 70 pa nagsimula ang mga alamat. Isang babae raw ang nawalan ng sanggol at lumaya sa bayan. Sinasabing tumira siya sa kabubatan at hindi na kailanman bumalik. Ilang taon ang lumipas, nagsimulang maglaho ang mga hayop. Minsan aso, minsan baboy, pero ang pinaka-nakakatakot ay noong isang gabi, 2 bata ang hindi na muling nakita matapos maglaro sa tabing ilog. May mga pulis na dumating, nag-imbestiga, pero walang resulta. Ang kaso ay ibinilang sa ligaw na lang. Ngunit hindi iyon basta pagkawala. Ayon sa mga nakatatanda, may nakita raw silang babae na may mahabang buhok, mapuputing mata, at duguan ang bibig, isang nilalang na halos hindi lumalakad kundi lumulutang sa ere. Mula noon, naging bahagi ng kultura ng Sitio Tabang ang matinding pag-ingat tuwing gabi. May mga ritual bago pumasok sa bahay, may mga langis na iniaalay sa harap ng pintuan. May mga matatandang lalaki na tuwing alas 6 ng gabi ay may hawak ng bolo at tandang. Hindi dahil sa lasing sila o para lang sa proteksyon, kundi dahil sila ang tagapagbantay tuwing gabi, mga bantay gabi na inatasang hanapin at itaboy ang mga nilalang ng dilim. Isa sa kanila si Mang Kaloy, ang pinakamatanda sa grupo. Sa kanya nagsimula ang malalaking kwento. Siya raw mismo ang unang nakakita sa nilalang na iyon, isang babae na may 2 mukha. Isa sa harap, isa sa likod. Ngunit ang mas nakakakilabot pa, ang kanyang anino ay hindi sumusunod sa kanya. Kapag ang anino ay may sariling galaw, ani ni Mang Kaloy, hindi na tao yan. Isang araw, may batang lalaki na nagngangalang Elias ang nagpunta sa Sitio Tabang. Hindi pa natin siya kilala sa ngayon, ngunit babalik siya sa ating kwento. Sa ngayon, ang mahalaga ay maunawaan natin na ang Sitio Tabang ay hindi ordinaryong lugar. Isa itong bahagi ng mapa na binura sa modernong panahon, hindi dahil sa kasaysayan kundi dahil sa takot. Maging ang Google Maps ay hindi ito mahanap. At ang sinumang makakarating dito, ayon sa mga matatanda, ay may misyon o kaya'y sinusumpa. May mga gabi sa Sitio Tabang na tahimik, masyadong tahimik. Walang kuliglig, walang huni ng ibon, walang ihip ng hangin. Iyon daw ang senyales na ang aswang ay nasa paligid. Kapag ang katahimikan ay parang sumisigaw, magdasal ka na lang. Dahil sa Sitio Tabang, hindi palaging buhay ang sinasalo ng gabi. Minsan, kaluluwa. At sa gitna ng katahimikan, may isang alamat na patuloy na binubuhay ng takot ng mga tao, ang alamat ng Amara, ang aswang na hindi nagtatago sa dilim, kundi siyang nagmamay-ari nito. Sa araw na tila ordinaryo sa karamihan, isang hindi pamilyar na motorsiklo ang umalingaw sa makipot na daan papasok ng Sitio Tabang. Alikabok ang naiwan sa likuran nito habang ang mga mata ng mga residente nakatutok sa bagong dating. Sa likod ng helmet ay isang matangkad na lalaki, matikas ang tindig, matalim ang mga mata. Siya si Elias Revilla, 32 anyos, dating sundalo, at ngayoy isang baguhang manunugis ng mga nilalang na sinasabing hindi nakabilang sa mundo ng mga tao. Hindi pa man siya nakakababa ng motorsiklo, naramdaman na niya ang bigat ng mga matang nagmamasid sa kanya. Hindi ito mga matang tulad ng sa tao, may halong pag-usisa at takot, ngunit ang ilan, tila nanlilisik. Alam niyang hindi siya tinatanggap. Pero sanay na siya sa ganyang pagtanggap. Simula nang iwan niya ang serbisyo militar matapos masangkot sa isang madilim na operasyon na hindi kailanman naisulat sa papel, pinili na niyang ibaling ang buhay sa kakaibang misyon, ang hanapin at wasakin ang mga nilalang ng dilim. Bitbit ni Elias ang isang antigong kwaderno,
isang talaan ng mga kwento, alamat, at dokumentado, at hindi dokumentadong, encounters sa mga nilalang gaya ng aswang, tikbalang, manananggal, at iba pa. Ang bawat pahina ay may larawan, guhit, at tala mula sa iba't ibang bayan, at ang Sitio Tabang ang pinakahuli niyang puntirya. Bakit? Dahil ilang buwan na ang nakaraan, isang matandang albularyo mula sa Capiz ang lumapit sa kanya at bumulong, ang ugat ng sumpa ay nag-ugat muli sa Tabang. Sa unang gabi niya sa sitio, tumuloy siya sa isang lumang bahay na dating inuko pa ng isang pamilyang misteryosong nawala. Pinayagan siyang tumira roon ng barangay kapalit ng pangako, tutulungan niyang tukuyin kung bakit unti-unting nawawala ang mga hayop at kung bakit may mga tunog sa gabi na kahit aso ay ayaw ipagtahol. Sa gitna ng katahimikan ng kanyang unang gabi, binuksan ni Elias ang kanyang kwaderno. Pinagmasdan niya ang isang pahina, isang kwentong matagal na niyang pinag-aaralan, aswang na nahulog sa tao. Ang kwento ay tungkol sa isang aswang na tumigil sa pagkain ng laman tao, hindi dahil sa kabutihan kundi dahil sa pagmamahal. Isang alamat lamang noon sa kanya. Ngunit habang sinusuri ang mga simbolo, napansin niyang ang deskripsyon ng lugar sa kwento, ang ilog, ang punong balete, ang anyo ng bundok, ay lahat tumutugma sa Sitio Tabang. Imposible, bulong niya. Ngunit mas lalong naging malinaw, ang misyon niya ay hindi lang paghuli, kundi pag-unawa. Kinabukasan, ipinakilala siya ni Kapitan Mario, isang may edad na pinuno ng barangay, sa ilang matanda sa lugar. Dito, hindi ka dapat nagtatanong ng marami, babala ng kapitan. Pero kung gusto mong manatili, huwag kang matutulog nang wala kang hawak na bakal. Habang lumilibot, nakilala niya si Aling Tersing, ang matandang tahimik na mahilig magtanim ng damong Maria. Ngunit nang makilala si Elias, bigla siyang nagsalita, yung hinahanap mo, hindi mo kailangang habulin. Siya mismo ang lalapit sa'yo. Napatingin si Elias. Ano pong ibig niyong sabihin? Pero umiti lamang si Aling Tersing at iniwan siyang nakatayo sa gitna ng mga halamang may amoy ng langis at luya. Sa sumunod na gabi, habang siya ay nagpapahinga sa kanyang silid, narinig niya ang isang tinig mula sa labas, huni ng isang babae na tila may lungkot at hiwaga. Lumabas siya, bitbit ang kanyang maliit na palasong gawa sa pilak. Sa may likod ng bahay, sa ilalim ng puno ng mangga, may isang aninong nakatayo, mahaba ang buhok, nakaputi, at hindi gumagalaw. May kailangan ka? Tanong ni Elias. Ngunit hindi sumagot ang babae. Lumingon lamang at naglakad papalayo, hindi sa daan, kundi sa kabubatan. Imbes na matakot, naramdaman niya ang kakaibang pag-usisa. Para bang may humihila sa kanyang sundan ito. Ngunit pinili niyang manatili sa bahay. Subalit mula sa araw na yon, gabi-gabi niyang naririnig ang parehong huni, sa parehong oras, sa parehong lugar. Sa panglimang gabi, hindi na siya nakatiis. Isinuot niya ang kanyang leather boots, kinuha ang kanyang palaso at balisong na may ukit ng salitang tagapaglinis at sinundan ang tinig. Sa kanyang paglalakad, wala siyang naririnig kundi ang kanyang sariling hininga. Ngunit habang papalalim siya sa kabubatan, nagsimulang tumahol ang mga aso mula sa malalayong bahay, tila bagay may dumarating. Hanggang sa makarating siya sa isang patag na lupa sa gitna ng gubat. Nandoon muli ang babae. Ngunit sa loob ni Elias, may malakas na pintig na parang sinasabi, huwag kang lumapit, ngunit huwag mo rin akong iwan. Si Amara ay hindi ordinaryong aswang. Ipinanganak siyang may lahing dugo ng isang malakas na linya ng mga aswang mula sa hilagang bahagi ng Kabisayaan. Ang kanyang ina ay isang ganap na nilalang ng dilim, samantalang ang kanyang ama ay isang albularyong nahulog sa patibong ng pagmamahal. Sa isang gabing sabay ang dilim ng buwan at pag-ibig, si Amara ay isinilang, hindi lubos na aswang, hindi rin ganap na tao. Isa siyang tinatawag na anak ng dalawang daigdig. Ang pagkatao ni Amara ay laging hati, sa araw, tahimik siyang naninirahan sa kabubatan bilang tagabantay ng mga halaman, hayop at kaluluwa ng gubat. Sa gabi, unti-unti siyang tinatawag ng dugo sa kanyang ugat. Hindi niya gusto ang ganitong kapalaran, ngunit tuwing bilog ang buwan, hindi niya mapigilan ang tawag ng gutom, isang gutom hindi sa laman, kundi sa presensya, sa init ng puso, sa damdaming makatao. Sa loob ng maraming taon, nagkulong siya sa sarili. Naging anino na lang siya sa paligid ng Sitio Tabang. Siya ang dahilan ng ilang misteryosong pagkawala, ngunit hindi lahat ng biktima ay kanyang sinaktan. Karamihan ay kanyang pinigil. Hindi niya alam kung bakit siya nabubuhay sa gitna ng ganitong kalituhan hanggang sa dumating si Elias. Si Elias ay hindi katulad ng mga lalaking sinusundan-sundan niya noon.
May tapang ito, ngunit hindi marahas. May galit sa mga nilalang ng dilim, ngunit hindi siya bulag sa katotohanan. Matalino si Elias. Mapagmasid. At higit sa lahat, may matang tila kayang basahin ang kaluluwa. Tuwing gabi, sinusundan ni Amara si Elias mula sa dilim. Hindi niya alam kung bakit. Gusto niyang lumapit, ngunit takot siyang tanggapin ang kanyang nararamdaman. Ang isang aswang ay hindi dapat umibig. Kapag sila'y umibig, may tatlong maaaring mangyari, mawawala ang kanilang kapangyarihan, masusumpa sila ng kanilang lahi, o kaya'y mapapatay ng taong kanilang minahal. Ngunit kahit pa ganoon, tuwing naririnig niya ang yabag ni Elias, para bang tumitigil ang sumpa. Isang gabi, nahuli siya ni Elias sa gilid ng bintana ng bahay nito. Imbes na umatras si Elias, nilapitan niya ito. Hindi siya lumaban. Hindi siya tumakbo. Hindi kita susugurin, mahinang bulong ni Elias. Pero gusto kong malaman kung bakit mo ako sinusundan. Tahimik si Amara. Sa unang pagkakataon, nagsalita siya. Dahil ikaw lang ang hindi natakot tumingin sa akin. Hindi na nagtanong si Elias. Ngunit simula noon, gabi-gabi siyang sinusundan ni Amara, at gabi-gabi niya itong pinapayagan. Sa katahimikan ng dilim, nabuo ang isang ugnayan sa pagitan ng isang halimaw at isang tagapuksa. Ngunit pareho silang tahimik. Pareho silang may tinatagong katotohanan. Habang lumalalim ang gabi ng Sitio Tabang, nagsisimula ring sumulpot muli ang mga banta. Isang mangingisdang matanda ang natagpuang wala ng bituka sa may ilog. Isang batang babae ang nawawala matapos makitang may nilalaruang puting ibon na malakit mapula ang mga mata. At isang albularyo ang umalis para maghanap ng halamang gamot, hindi na muling nakita. Lahat ng ito ay sinisisi sa aswang. Ngunit si Elias, hindi kumbinsido. Dahil sa bawat gabi na naroon si Amara, wala siyang nakikitang senyales ng kasamaan. Aswang siya. Ngunit may pusong bumabaka. Pusong gustong maniwala na kaya niyang baguhin ang sarili. Kaya niyang pumili. Isang gabing umambon, nagdesisyong kausapin ni Elias si Amara ng harapan. Sa ilalim ng balete, muling nagtagpo ang dalawa. Alam kong hindi katulad ng iba, sabi ni Elias. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Amara. May mga halimaw na pinanganak para manira. Pero ikaw ang halimaw na piniling maghintay sa gilid ng dilim. Napaluha si Amara. Ngunit ang kanyang mga luha ay itim, isang senyales na sinisimulan na siyang kainin ng sumpa ng sariling lahi. Kapag ang isang aswang ay umiibig at pinipigil ang kanyang gutom, unti-unting nawawala ang balanse ng kanyang espiritu. Nakukuryente ang katawan. Naninikip ang kaluluwa. At ang huli, siya'y maaaring mamatay. Ano ang kailangan kong gawin? Tanong ni Elias. Tulungan mo akong hindi maging halimaw, sagot ni Amara. Ngunit bago pa niya masabi ang lahat, biglang umalingaw-ngaw ang sigaw mula sa may nayon. Isang matandang babae ang dinukot, may nakakita sa aninong may pakpak. Hindi si Amara. Isa pang nilalang. Isa pang aswang, at mukhang hindi ito natutuwa sa pinipiling landas ni Amara. At doon na nagising ang matandang galit. Ang lahi ng aswang ay may panata, walang umaalis sa dilim. At ang sinumang tumalikod ay kailangang parusahan. Ngayon, hindi lang si Elias ang nasa panganib. Si Amara ay hahabulin ng kanyang sariling lahi dahil sa isang bagay na ipinagbabawal sa mga nilalang ng dilim, pag-ibig. Nagsimula ang sunod-sunod na kababalaghan sa Sitio Tabang ilang gabi matapos ang pag-uusap nina Elias at Amara sa ilalim ng punong balete. Ang simoy ng hangin ay naging mas malamig kaysa karaniwan. Ang mga aso sa nayon ay tila hindi makatulog at ang mga uwak ay lumilipad kahit gabi. Ngunit ang pinakamalupit na senyales, bawat gabi, may isa o dalawang alagang hayop ang nawawala, minsan manok, minsan kambing, minsan aso. Ngunit isang gabi may nawawala na namang tao. Isang buntis. Si Aling Rebay, isang matandang hilot, ay nawalan ng anak na babae, 7 buwan ng buntis at malapit ng manganak. Nakatulog lang daw sila at paggising nila ay bukas na ang pintuan at wala na ang kanyang anak. Wala ring bakas ng dugo, walang kalmot, walang putol na bahagi. Parang bula itong nawala sa gitna ng gabi. Ang tanging naiwan sa tabi ng kama ay isang piraso ng basang balahibo kulay puti. Kumalat ang takot sa buong sitio. Muling pinatawag ni Kapitan Mario ang ilang matatanda. Pinakiusapan nilang ibalik ang bantay gabi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sapat ang mga itak, asin at bawang.
Kailangan na nating humingi ng tulong sa tagalabas, sabi ng kapitan. Mayroon na po, sabat ng isa, si Elias. Tinawag nila si Elias at ipinaalam sa kanya ang serye ng pagkawala. Ngunit nagulat ang mga tao sa kanyang tanong. May nakita ba kayong puting ibon o aninong may pakpak? Tanong ni Elias. Nagtitigan ang mga matatanda. Isa si Mang Kaloy ang tumango. May nakita akong ganyan. Isang buwan na ang nakalipas. Lumilipad sa likod ng simbahan. Akala ko uwak na albino. Ngunit hindi ito basta uwak. Si Elias ay may tala sa kanyang kwaderno, aswang ng hangin, isang matandang nilalang na may pakpak, matalas ang pandinig, at ang hilig ay buntis at bata. Kadalasan, ito'y hindi naglalakad kundi lumilipad. At ang pinakakilabot na bahagi, ito'y hindi umaatake ng mag-isa. Isa itong tagasundo, nangangalap ng laman para sa mas nakatataas na nilalang. Dahil dito, pinuntahan ni Elias si Amara. Nakita niya itong nakaupo sa gilid ng ilog, nakatanaw sa buwan. Mahina na ang kanyang enerhiya. Ang balat niya ay namumutla at ang mga mata ay tila lumulubog. Amara, sabi ni Elias, may aswang sa nayon. Pero hindi ikaw. Kailangan kitang tulungan pero kailangan din kitang kausapin. Ano ba talaga ang nangyayari? Tumulo ang itim na luha ni Amara. Dumarating na sila. Ang lahi ko. Sinusundan ako dahil sayo. Dahil pinipigilan ko ang gutom. At ayaw nilang tanggapin ang pagbabagong ginagawa ko. Bakit buntis ang kinukuha nila? Dahil ang batang may buhay sa sinapupunan ay may dalawang kaluluwa, ang ina at ang anak. Pinakamalakas iyon para sa mga kagaya nila. Lalo na sa kumalaban sa mga batas ng lahi. May pinuno ba silang darating? Meron. At kung darating siya, hindi lang buntis ang kukunin niya. Pati buong sityo. Napagpasyahan ni Elias na gumawa ng bitad. Sa tulong ng ilang matatanda, naglatag sila ng asin sa paligid ng bahay ni Aling Rebay. Naglagay ng mga hibla ng buhok ng buhong itim, nilagyan ng durog na bawang ang mga bintana, at naglagay ng pang-akit sa bubong, isang patong ng dugo ng hayop at tubig ng nyog. Ayon sa kanyang tala, ito ang paboritong amoy ng mga aswang na lumilipad. Gabi ng ikapitong araw matapos ang pagkawala ng buntis, biglang dumilim ang langit. Walang buwan. Walang bituin. Isang katahimikan ang bumalot sa buong sityo, hindi normal. Parang may humigop sa lahat ng ingay sa mundo. At doon dumating ang anino. Hindi ito lumakad. Lumutang ito. Hindi nag-ingay. Hindi rin tumama sa asin. Umiwas ito. Ngunit nang sumipa ang bitag sa bubong, lumabas si Elias mula sa likod ng punong kawayan. Binitbit niya ang kanyang palaso at agad pinakawalan ito, tumama sa pakpak ng nilalang. Ngunit ang nilalang ay hindi bumagsak. Bagkus, lumipad pa ito ng mas mabilis pa sa simoy ng hangin. Hindi ito ordinaryong aswang, sigaw ni Elias. Mula sa taas, lumitaw ang hugis ng nilalang, malaking ibon na may mukha ng babae, tila may balahibong pilit na tinatago ang kaliskis. Ang mga mata ay pula at ang bibig ay may mahaba at matulis na dila. Biglang dumating si Amara. Hindi niya dapat ipakita ang sarili, ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Gumamit siya ng kapangyarihan, hindi para umatake kundi para panghinaan ang nilalang. Bumalik ka sa pinanggalingan mo, sigaw ni Amara. Lumingon ang nilalang. Ikaw. Nagpakita ka sa tao. Iyan ang dahilan kung bakit kailangang mamatay ka. Sa sandaling iyon, nagkaalaman na hindi lang si Elias ang pinupuntirya. Maging si Amara ay target na rin. Hindi lamang siya taksil, kundi isang banta sa balanse ng dilim. Dumaan ang gabi sa gulo, takot, at kaba. Ngunit natapos ito sa isang matinding babala. Sa itaas ng punong balete, may sulat na iniwan, hindi gamit ang tinta, kundi gamit ang dugo. Nakaukit sa dahon, ang gabi ay aming teritoryo. Umalis kayo o wasak ang inyong liwanag. Kinabukasan, ang buong sityo ay gising. Hindi na dahil sa kababalaghan, kundi dahil sa isang napipintong digmaan, isang banggaan ng dalawang mundo, ang mga manunugis ng liwanag at ang mga nilalang ng dilim. At si Amara nasaan na? Wala na siya sa ilog. Wala na rin sa gubat. Iniwan lang niya ang isang bagay sa harap ng bahay ni Elias, isang hibla ng kanyang buhok at isang piraso ng papel na may nakasulat, kung magpakita ako ulit, baka hindi na ako ang Amarang kilala mo. Lumipas ang 3 araw na walang balita kay Amara. Si Elias ay hindi mapakali.
Kahit may takot sa kanyang puso, mas matimbang ang pag-aalala. Iba na ang dating misyon niya. Hindi na lamang ito tungkol sa pagtugis sa mga nilalang ng dilim. May isa na siyang dahilan na hindi niya kailanman inasahan, si Amara. Sa paningin ng iba, isa siyang aswang. Ngunit sa paningin ni Elias, isa siyang nilalang na lumalaban sa sariling kadiliman. Isang nilalang na pumipili ng liwanag sa bawat gabi. At unti-unti, naramdaman ni Elias na hindi lang awa o paghanga ang nararamdaman niya. Isa yung damdamin na matagal na niyang kinulong sa dibdib mula nang iwan siya ng kanyang kasintahan noon dahil sa kanyang mapanganib na propesyon, pag-ibig. Tuwing gabi, inaalala ni Elias ang mga titig ni Amara, ang kakaibang pagyakap ng kanyang presensya, kahit walang salitang namamagitan. Ang paraan ng pagkakatitig nito sa buwan, at ang pag-iyak nitong walang tunog. Lahat iyon ay iniukit sa kanyang alaala. At sa bawat sandaling naaalala niya ito, lalo siyang nababahala. Samantala, si Amara ay nasa gitna ng kagubatan, sa isang lihim na kuweba sa ilalim ng isang ugat ng punong balete. Doon siya nagtago, hindi dahil sa takot, kundi para iligtas si Elias. Alam niyang sinusundan na siya ng mga katulad niya. Alam niyang tinitingnan na siya bilang taksil. At kapag natuklasan nilang patuloy siyang nakikipag-ugnayan sa isang tao, hindi lamang siya ang mapapahamak, pati na si Elias. Ngunit ang katawan ni Amara ay unti-unti nang humihina. Hindi siya kumakain ng laman, hindi rin siya tumutugon sa tawag ng gabi. Ang kanyang mga ugat ay tila naninigas, ang kanyang mga matay palaging dumudugo. At sa kanyang isip, tanging si Elias lang ang laman. Bakit pa ako isinumpa kung marunong din pala akong magmahal? Tanong niya sa sarili, habang nilalabanan ang hapdi ng gutom. Sa kabilang banda, nagdesisyon si Elias na hanapin si Amara. Alam niyang hindi ito tatalikod ng walang dahilan. Alam niyang hindi nito basta-basta iiwan ang labang sinimulan. Kaya kahit ipinagbabawal ng mga matatanda, pinasok niya ang gubat, bit-bit ang kanyang balisong, ang kwaderno, at isang bulaklak na dama de noche, paborito ni Amara. Sa ikatlong gabi ng kanyang paghahanap, naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Hindi mabigat ang hakbang, ngunit malamig ang simoy ng hangin. Hanggang sa makarating siya sa may gilid ng isang bangin na may tinatagong kuweba. Doon niya nakita si Amara nakahandusay, namumutla, halos hindi na makahinga. Amara, sigaw niya habang nilapitan ito. Ngunit nang itinaas ni Amara ang kanyang mukha, tumambad kay Elias ang kakaibang anyo nito. Ang balat ay kulay abo, ang mga kuko ay mahahaba, at ang mga mata ay pulang-pula. Ngunit sa kabila ng anyong iyon, ang titig ni Amara ay siya pa rin, malungkot, mahina, ngunit may pagmamahal. Umalis ka na, Elias, bago ako tuluyang mawala. Hindi ako alis, mariing sagot ni Elias. Hindi mo na ako mailalayo pa sa laban na ito. Kasama mo na ako, Amara. Sa dilim man o liwanag. Biglang tumulo ang itim na luha ni Amara, ngunit kasabay nito ang pagbalik ng kaunti sa kanyang dating anyo. Parang sa pamamagitan ng damdamin ni Elias, may kakaibang lakas siyang nakukuha, isang uri ng pag-ibig na hindi niya kailanman naranasan sa buong buhay niya bilang aswang. Hindi ito masaya o romantikong tagpo. Isa itong pag-ibig na puno ng sakit, panganib at takot. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, nahanap nila ang tiwala. At sa kauna-unahang pagkakataon, hinalikan ni Elias ang isang nilalang na hindi dapat niyang mahalin. Sa halik na iyon, may kakaibang enerhiya ang dumaan sa katawan ni Amara. Para bang bumulwak ang liwanag sa loob ng kanyang kaluluwa. Ngunit kasabay nito, nagising din ang galit ng lahi ni Amara. Sa malayo, nag-umpisang umalulong ang hangin. Sumigaw ang mga uwak. At sa ere, isang matinis na tinig ang umalingaw-ngaw, taksil. Sumira ka sa batas ng gabi. Ngayon, haharapin mo ang parusa. Bumalikwa si Amara at pinilit tumayo. Umalis ka na, Elias. Dadating sila. Hindi ako alis, sagot ni Elias. Kung ikaw ang nilalang na pipiliing labanan ang kadiliman, dapat may isang tao rin na pipiliin tumayo sa tabi mo. At doon na lumitaw ang mga anino mula sa likod ng mga punong kahoy. 3, 5, 8, 10. Mga nilalang na iba't iba ang anyo, mga matanda, babae, bata, ngunit lahat ay may mata ng halimaw. Sila ang kamahalan ng dilim, ang sinaunang hukbo ng mga aswang. Sa gitna ng gubat, may dalawang nilalang na hindi kailanman dapat nagtagpo. Ngunit sa kabila ng pagkakaibang ito, mas pinili nilang lumaban para sa isa't isa. At sa gabing iyon, hindi lang halimaw at tao ang nagtagpo. Nagtagpo rin ang puso at paninindigan.
Sa pinakailalim ng gubat, sa pinakamatandang ugat ng punong balete, naroon ang isang nilalang na matagal nang hindi nagigising, Silakan-Silab, ang itinuturing na pinuno ng sinaunang lahi ng mga aswang. Isang nilalang na hindi na mukhang tao, ngunit may anyo ng karunungan at bangungot. Mahaba ang kanyang katawan, balot ng makakapal na kaliskis, at ang kanyang tinig ay tulad ng tinig ng libong uwak. Ayon sa alamat, Silakan-Silab ay isinumpang matulog sa loob ng 100 taon, upang makapanumbalik ang balanse sa pagitan ng liwanag at dilim. Ngunit may isang kondisyon, kapag may isa sa kanyang lahi ang tumalikod at nagmahal sa isang tao, siya ay magigising upang ibalik ang kaayusan sa mundo ng mga nilalang ng gabi. At sa oras na nagtagpo ang labi nina Amara at Elias, nagsimulang gumalaw ang mga ugat sa paligid ng kuweba ni Lakan-Silab. Isa-isang nabiyak ang mga bato. Pumintig ang lupa. Ang mga ibon ay nagliparan at ang mga hayop ay biglang nanahimik. Lahat ng kalikasan ay tila nakiisa sa iisang pahiwatig, nagising na ang matandang halimaw. Balik tayo sa gitna ng kagubatan. Si Elias at Amara ay nakatayo pa rin, kaharap ang mga kawal ng dilim, ang mga nilalang na tapat sa panata ng lahi. Hindi sila basta-basta umatake. Sa halip, biglang may lumitaw na usok sa pagitan nila. At mula sa dilim, lumutang sila Kambini Seraya, ang tagapagsalita ng lahi ni Lakan-Silab. Amara, bulong nito. Nilabag mo ang batas. Pinili mong umibig sa isang tagapuksa. Isa ka ng kalaban. Ngunit hindi sumagot si Amara. Sa halip, hinawakan niya ang kamay ni Elias. Sa simpleng kilos na yon, tila bumigat ang hangin. Nag-iba ang ihip ng gabi. Naramdaman nilang dumating na ang kinatatakutan ng lahat, ang mismong pinuno ng lahat ng aswang. Lumulutang si Lakan-Silab mula sa itaas ng punong balete. Ang kanyang mga mata ay kulay itim at pilak, at ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Amara, anak ng dalawang mundo, ikaw ay hinatulan. Hindi ako humihingi ng tawad, sagot ni Amara, mariin. Pinili kong magmahal dahil sa wakas, alam kong may halaga pa ang kaluluwa ko. Lumapit si Lakan-Silab. Ang puso mong pumili ng tao ay ang parehong pusong bubura sa lahi natin. At sa isang iglap, umatake ang mga nilalang ng dilim. Ngunit hindi na si Amara ang dating mahina. Sa tulong ng damdaming pinagtibay ng puso ni Elias, nagbago ang kanyang anyo, hindi bilang halimaw, kundi bilang bantay ng dalawang mundo. Nagliwanag ang kanyang palad, at sa bawat galaw niya, tila may apoy ng kaluluwa ang bumabalot sa kanyang katawan. Si Elias naman ay hindi rin nagpahuli. Kahit tao, taglay niya ang kakayahan ng isang mandirigma. Sa bawat saksak ng kanyang balisong na may ukit na pilak, tumitilapon ang usok mula sa mga katawan ng nilalang. Hindi sila tumitigil, hindi dahil malakas sila, kundi dahil may dahilan silang lumaban. Sa gitna ng labanan, isang malakas na alingawngaw ang pumunit sa himpapawid. Isang sigaw. Isang tawag ng pagkamatay. At doon nila nakita ang isang nilalang na ginising ni Lakan-Silab mula sa pinakailalim ng lupa, isang nilalang na tinawag nilang panghilom. Ang panghilom ay isang nilalang na hindi pumapatay gamit ang dahas. Sa halip, sinisira nito ang alaala ng isang nilalang. Binubura ang kanyang nakaraan, pinapalimot ang pag-ibig, at pinipilit bumalik sa pagiging halimaw. Ito ang ginamit ni Lakan-Silab kay Amara. Lumapit ang panghilom sa kanya at dumikit ang kanyang noo sa noo ni Amara. Isa-isang pumasok sa kanyang isip ang mga alaala ng kanyang ina, ng kanyang unang taglay na gutom, ng kanyang unang biktima, at ang mga gabi ng pag-iisa. Ngunit nang pumasok na sa kanyang alaala si Elias, tila bumangga ang panghilom sa pader. Hindi mo mabubura ang puso ko, sigaw ni Amara. Dahil ang alaala ay hindi lang nasa isip, nasa kaluluwa. At sa muling pagliwanag ng kanyang katawan, nawasak ang panghilom. Napaatras si Lakan-Silab. Isang bagay ang kanyang nakita na matagal na niyang kinatakutan, ang pag-ibig na totoo, kahit sa loob ng kadiliman, ay may kapangyarihang hindi kayang lunurin ng sumpa. Ngunit hindi rin siya basta susuko. Hinugot ni Lakan-Silab ang isang matandang sibat na ginawa mula sa buto ng isang engkanto. Itinapon niya ito kay Elias. Tumama ito sa balikat ng binata at bumulwak ang dugo. Napaluhod siya. Napasigaw si Amara. Hindi na siya nagdalawang isip. Sa huling pagkakataon, ginamit ni Amara ang lahat ng natitirang lakas. Hinagkan niya si Elias sa noo, at sa pamamagitan ng kanyang huling halik, inilipat niya ang kanyang lakas sa kanya. Patawad, Elias, ito na ang tadhana ko. Amara, huwag. Ngunit huli na.
Tumalon si Amara sa gitna ng apoy ng mga nilalang ng dilim. Sa bawat hakbang niya, nagliliwanag ang paligid. At sa kanyang huling sigaw, sa ngalan ng pagmamahal, wakasan na ang sumpa. Pumutok ang liwanag. Nagliyab ang kagubatan. Nagsigawan ang mga nilalang. At silakan-silab na wala sa ulap ng liwanag. Nang humupa ang liwanag, nakahandusay sa lupa si Elias. Sugatan. Pagod. Ngunit buhay. At si Amara? Wala. Ang kagubatan ay muling natahimik. Ang mga nilalang ng dilim ay naglaho. At ang gabi sa unang pagkakataon sa Sitio Tabang ay naging payapa. Sa pinakailalim ng gubat, sa pinakamatandang ugat ng punong balete, naroon ang isang nilalang na matagal nang hindi nagigising, silakan-silab, ang itinuturing na pinuno ng sinaunang lahi ng mga aswang. Isang nilalang na hindi na mukhang tao, ngunit may anyo ng karunungan at bangungot. Mahaba ang kanyang katawan, balot ng makakapal na kaliskis, at ang kanyang tinig ay tulad ng tinig ng libong uwak. Ayon sa alamat, silakan-silab ay isinumpang matulog sa loob ng 100 taon, upang makapanumbalik ang balanse sa pagitan ng liwanag at dilim. Ngunit may isang kondisyon, kapag may isa sa kanyang lahi ang tumalikod at nagmahal sa isang tao, siya ay magigising upang ibalik ang kaayusan sa mundo ng mga nilalang ng gabi. At sa oras na nagtagpo ang labi nina Amara at Elias, nagsimulang gumalaw ang mga ugat sa paligid ng kuweba ni Lakan-Silab. Isa-isang nabiyak ang mga bato. Pumintig ang lupa. Ang mga ibon ay nagliparan at ang mga hayop ay biglang nanahimik. Lahat ng kalikasan ay tila nakiisa sa iisang pahiwatig, nagising na ang matandang halimaw. Balik tayo sa gitna ng kagubatan. Si Elias at Amara ay nakatayo pa rin, kaharap ang mga kawal ng dilim, ang mga nilalang na tapat sa panata ng lahi. Hindi sila basta-basta umatake. Sa halip, biglang may lumitaw na usok sa pagitan nila. At mula sa dilim, lumutang sila Kambini Seraya, ang tagapagsalita ng lahi ni Lakan-Silab. Amara, bulong nito. Nilabag mo ang batas. Pinili mong umibig sa isang tagapuksa. Isa ka ng kalaban. Ngunit hindi sumagot si Amara. Sa halip, hinawakan niya ang kamay ni Elias. Sa simpleng kilos na yon, tila bumigat ang hangin. Nag-iba ang ihip ng gabi. Naramdaman nilang dumating na ang kinatatakutan ng lahat, ang mismong pinuno ng lahat ng aswang. Lumulutang si Lakan-Silab mula sa itaas ng punong balete. Ang kanyang mga mata ay kulay itim at pilak, at ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Amara, anak ng dalawang mundo, ikaw ay hinatulan. Hindi ako humihingi ng tawad, sagot ni Amara, mariin. Pinili kong magmahal dahil sa wakas, alam kong may halaga pa ang kaluluwa ko. Lumapit si Lakan-Silab. Ang puso mong pumili ng tao ay ang parehong pusong bubura sa lahi natin. At sa isang iglap, umatake ang mga nilalang ng dilim. Ngunit hindi na si Amara ang dating mahina. Sa tulong ng damdaming pinagtibay ng puso ni Elias, nagbago ang kanyang anyo, hindi bilang halimaw, kundi bilang bantay ng dalawang mundo. Nagliwanag ang kanyang palad, at sa bawat galaw niya, tila may apoy ng kaluluwa ang bumabalot sa kanyang katawan. Si Elias naman ay hindi rin nagpahuli. Kahit tao, taglay niya ang kakayahan ng isang mandirigma. Sa bawat saksak ng kanyang balisong na may ukit na pilak, tumitilapon ang usok mula sa mga katawan ng nilalang. Hindi sila tumitigil, hindi dahil malakas sila, kundi dahil may dahilan silang lumaban. Sa gitna ng labanan, isang malakas na alingawngaw ang pumunit sa himpapawid. Isang sigaw. Isang tawag ng pagkamatay. At doon nila nakita ang isang nilalang na ginising ni Lakan-Silab mula sa pinakailalim ng lupa, isang nilalang na tinawag nilang panghilom. Ang panghilom ay isang nilalang na hindi pumapatay gamit ang dahas. Sa halip, sinisira nito ang alaala ng isang nilalang. Binubura ang kanyang nakaraan, pinapalimot ang pag-ibig, at pinipilit bumalik sa pagiging halimaw. Ito ang ginamit ni Lakan-Silab kay Amara. Lumapit ang panghilom sa kanya at dumikit ang kanyang noo sa noo ni Amara. Isa-isang pumasok sa kanyang isip ang mga alaala ng kanyang ina, ng kanyang unang taglay na gutom, ng kanyang unang biktima, at ang mga gabi ng pag-iisa. Ngunit nang pumasok na sa kanyang alaala si Elias, tila bumangga ang panghilom sa pader. Hindi mo mabubura ang puso ko, sigaw ni Amara. Dahil ang alaala ay hindi lang nasa isip, nasa kaluluwa. At sa muling pagliwanag ng kanyang katawan, nawasak ang panghilom. Napaatras si Lakan-Silab. Isang bagay ang kanyang nakita na matagal na niyang kinatakutan, ang pag-ibig na totoo,
kahit sa loob ng kadiliman, ay may kapangyarihang hindi kayang lunurin ng sumpa. Ngunit hindi rin siya basta susuko. Hinugot ni Lacansilab ang isang matandang sibat na ginawa mula sa buto ng isang engkanto. Itinapon niya ito kay Elias. Tumama ito sa balikat ng binata at bumulwak ang dugo. Napaluhod siya. Napasigaw si Amara. Hindi na siya nagdalawang isip. Sa huling pagkakataon, ginamit ni Amara ang lahat ng natitirang lakas. Hinagkan niya si Elias sa noo at sa pamamagitan ng kanyang huling halik, inilipat niya ang kanyang lakas sa kanya. Patawad, Elias, ito na ang tadhana ko. Amara, huwag. Ngunit huli na. Tumalon si Amara sa gitna ng apoy ng mga nilalang ng dilim. Sa bawat hakbang niya, nagliliwanag ang paligid. At sa kanyang huling sigaw, sa ngalan ng pagmamahal, wakasan na ang sumpa. Pumutok ang liwanag. Nagliyab ang kagubatan. Nagsigawan ang mga nilalang. At si Lacansilab nawala sa ulap ng liwanag. Nang humupa ang liwanag, nakahandusay sa lupa si Elias. Sugatan. Pagod. Ngunit buhay. At si Amara? Wala. Ang kagubatan ay muling natahimik. Ang mga nilalang ng dilim ay naglaho. At ang gabi sa unang pagkakataon sa Sitio Tabang ay naging payapa. Iyon ang katotohanan na paulit-ulit na pinilit ni Elias tanggapin habang siya ay nagpapagaling sa loob ng lumang bahay sa Sitio Tabang. Sa bawat paggising niya, ang unang tanong sa sarili ay hindi kung ligtas siya, kundi kung totoo nga bang wala na si Amara, ang nilalang na sa kabila ng pagiging aswang ay siyang bumuo ng isang bahagi ng kanyang kaluluwa. Ang mga sugat ni Elias ay mababaw sa katawan ngunit malalim sa damdamin. Hindi siya iniwan ng mga tao sa sitio. Sa katunayan, mula nang nangyari ang pagputok ng liwanag sa gubat, naging maaliwalas na ang gabi. Wala nang nawalang hayop, wala nang kababalaghan. Tahimik ang paligid, pero sa puso ni Elias, may unos pa rin dahil kahit ang katahimikan ay tila sigaw ng pagkawala. Si Kapitan Mario ay palaging dumadalaw, sinasabing ipinagpapasalamat nila ang kabayanihan ni Elias at ang isakripisyo ng hindi nila lubos na kilalang babae. Ngunit walang sinuman ang tunay na nakakaalam kung sino si Amara maliban kay Elias. Isang gabi, habang pinagmamasdan niya ang buwan mula sa bintana, biglang umihip ang malamig na hangin. Napatingin siya sa ibabaw ng mesa. Naroon pa rin ang bulaklak na dama de noche na iniwan ni Amara. Tuyot na, ngunit hindi nalalanta. Sa tabi nito ay naroon din ang kanyang kwaderno, bukas sa pahina ng Ianak ng Dalawang Daigdig. Ngunit may bago. Isang piraso ng dahon ng balete ang napansin niyang nakapatong sa pahina. May nakaukit na salita gamit ang matulis na tinta, ang puso ng halimaw ay hindi kailanman nawala. Binura man sa mata ng tao, mananatili ito sa loob ng liwanag. Nagulat si Elias. Walang ibang may alam ng eksaktong parirala na yon kundi si Amara. Hindi siya nabaliw. Naniniwala siyang si Amara ay hindi basta nawala. Siya ay naging bahagi ng liwanag, isang enerhiya na hindi na lamang aswang, kundi tagapangalaga. Sa likod ng kanyang sakripisyo, isinuko ni Amara ang kanyang sarili hindi para lang kay Elias, kundi para sa posibilidad na ang isang nilalang ng dilim ay pwedeng mamuhay sa gitna ng liwanag. Sa mga sumunod na araw, dahan-dahan nang bumalik ang dating sigla ni Elias. Bumalik siya sa paglalakad sa gubat, hindi para maghanap ng kalaban, kundi para alalahanin. Sa bawat daanan, sa bawat punong dinaanan nila ni Amara, may bakas ng alaala. Doon siya tumawa. Doon siya umiwas. Doon siya natakot. Doon siya humanga. Sa ilalim ng punong balete, ang pinakasentro ng laban, ang pinakahuling lugar na pinili ni Amara para iligtas ang lahat, may maliit na parang libingan na nilikha ni Elias. Hindi ito literal na libingan kundi isang alay. Isang tanda ng kanyang pasasalamat, pagmamahal, at respeto sa isang nilalang na itinuring ng mundo bilang halimaw ngunit mas tao pa sa maraming tao. Sa ibabaw ng puntod na bato, isinulat ni Elias ang mga salitang, "Dito nakalibing ang pusong pinili ang pagmamahal kaysa kapangyarihan." Habang lumilipas ang panahon, marami pa ring nagsasabing may naririnig silang mahina at malungkot na tinig sa gabi, isang tinig ng babaeng umaawit sa ilalim ng buwan. Ngunit hindi na ito kinatatakutan. Sa halip, ito'y pinakikinggan na parang lulabi ng mga batang taga-Sitio Tabang. May mga gabi ring biglang sumisigla ang mga halaman sa paligid ng gubat. Parang may kamay na patuloy na nag-aalaga, nagpapalago, at nagbabantay. At sa mga sandaling iyon, alam ni Elias, si Amara ay hindi na lang halimaw.
Isa na siyang alaala ng pag-ibig na lumaban hanggang dulo. Sa isang lihim na isinulat ni Elias sa kanyang talaan, nakasulat ang mga salitang, "Hindi ko kailanman pinangarap na umibig sa isang aswang. Ngunit mas gugustuhin kong mahalin ang isang halimaw na may puso, kaysa sa taong takot umibig sa labas ng kanyang pagkatao." Kung totoo ngang may dilim at liwanag, siguro ang pag-ibig ang tanging bagay na kayang magsindi ng ilaw kahit sa pinakamadilim na sulok ng ating pagkatao. At doon, nananatili siya, si Amara, hindi bilang alamat, kundi bilang katotohanan. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Isang gabi, habang nakaupo si Elias sa harap ng kanyang bahay, napansin niyang may batang babae na naglalakad sa gilid ng gubat. Hindi niya ito kilala. May hawak itong maliit na kwaderno. Lumapit ito sa kanya at mumiti. "Gusto mo bang malaman ang totoo tungkol sa mga nilalang ng gabi?" tanong ng bata. "Bakit?" sagot ni Elias. Dahil, ngiti ng bata, baka hindi lang si Amara ang nagbago. At sa likod ng bata, nakita ni Elias ang aninong may mahabang buhok ngunit hindi lumulutang. Naglakad ito sa lupa. Sa bawat hakbang, may bulaklak na tumutubo. Ang dating lugar ng hiwaga, takot, at bulong ng alamat ay tila unti-unting nagising sa panibagong yugto. Ang mga tao ay mas magaan na ang hakbang, mas bukas na ang mga bintana tuwing gabi, at ang mga bata, sa halip na iwasan ang gubat, ay naglalaro sa hangganan nito, tinuturuan ng matatanda ng paggalang sa kalikasan. Ngunit para kay Elias, ang mundo ay nananatiling kalahati. Kalahating payapa, kalahating uhaw sa presensya ng isang nilalang na hindi niya kailanman nakalimutan, si Amara. Bagamat wala na si Amara sa anyo ng halimaw na minsang kinatakutan ng buong sitio, nanatili siya sa paligid. Sa bawat malamig na simoy ng hangin, sa bawat biglaang pag-usbong ng mga bulaklak sa kakahuyan, at sa bawat pag-indak ng mga alon sa ilog, naroon siya. Hindi bilang nilalang ng dilim, kundi bilang alaala ng isang pag-ibig na dumaan sa apoy, dugo, at sakripisyo. Si Elias ay nanatili sa sitio Tabang. Hindi para magbantay, kundi para magturo. Itinuro niya sa mga kabataan ang kasaysayan ng kanilang bayan, hindi lang ang mga alamat, kundi ang tunay na aral sa likod ng bawat kwento. Na minsan, ang halimaw ay hindi ang may pangil at pakpak, kundi ang taong puno ng takot at galit. At ang tunay na bayani ay hindi palaging may armas, minsan, ang bayani ay yung may kakayahang magmahal kahit alam niyang masasaktan. Sa tuwing gabi, umuupo si Elias sa ilalim ng punong balete. Iyon ang kanyang tahimik na altar. Hindi para humingi ng himala, kundi para pasalamatan ang katahimikan. Madalas, dala niya ang kanyang kwaderno, na ngayoy halos pun na ng kwento, guhit, at alaala. Sa huling pahina ng talaan, isinulat niya ang mga katagang, ang tunay na laya ay hindi kawalan ng takot. Ito ay kakayahang magmahal kahit sa gitna ng panganib. At ang tunay na liwanag ay hindi palaging masilaw, minsan, ito ay luha. Isang gabi, habang tinititigan niya ang langit, napansin niyang may kakaibang ningning ang buwan. Hindi ito bilog gaya ng karaniwan, tila bahinati sa gitna, kalahating anino, kalahating liwanag. Parang simbolo ng dalawang mundo. Maya-maya, narinig niya ang banayad na yabag sa likod niya. Dahan-dahan siyang lumingon. May isang babae na nakatayo sa may lilim ng puno. Mahaba ang buhok. Puting-puti ang kasuotan. Walang anino. Ngunit sa mga mata nito, naroon ang pamilyar na lungkot, saya, at tapang. Isa lang ang pwedeng makapagdala ng ganoong uri ng titig, Amara. Ngumiti ang babae. Hindi siya lumapit. Hindi rin siya nagsalita. Ngunit ramdam ni Elias ang lahat, ang kirot, ang galak, ang kapayapaan. Parang sinasabi ng kanyang presensya, hindi ako nawala. Naging bahagi lang ako ng mundong hindi mo na kailangang salubungin ng galit, kundi ng alaala. At tulad ng hangin, unti-unti siyang naglaho. Wala siyang iniwang bakas maliban sa isang damong Maria sa paanan ni Elias. Niyakap ni Elias ang bulaklak at tumitig sa langit. Hindi na siya umasa na muling makita si Amara. Ngunit alam niyang sa bawat halakhak ng mga bata, sa bawat kwentong isinasalaysay ng mga matatanda, at sa bawat gabing walang takot, naroon si Amara, hindi bilang alamat, kundi bilang liwanag na pinili ang puso kaysa kapangyarihan. Sa mga huling pahina ng kanyang talaan, isinulat ni Elias, ang kwento namin ni Amara ay hindi kwento ng tao at halimaw. Ito ay kwento ng dalawang kaluluwang nagtapat sa gitna ng digmaan. Sa dulo, hindi ang dugo ang nagtakda ng aming tadhana, kundi ang tapang ng isang pusong marunong magparaya para sa mas mataas na layunin. At kung totoo man ang langit at dilim, baka nasa gitna nito ang totoong pag-ibig. 6.